Isa pong nakakatakot itong bagay na akin pong ikukwento sa inyo. Ito po ay ikwinento ng isa pong kapatid natin sa Panginoong Hesukristo. Sila po ay mga masasabi po nating panatiko during that time na hindi pa sila mananampalataya sa Panginoong Jesus. Okay? Until syempre, sa kagandahang loob po ng Panginoon, sabi ng Bible, at just the right time, God sent His own Son, born of a woman, live under the law. Yan po si Jesus Christ. Bakit ko po sinabi ang verse na yan? Dahil may timing po ang lahat. Huwag mong sabihin panatiko yan. Huwag mong sabihin kada ganun, nandun siya sa lugar na yon, ginagawa yung mga ritual. Dahil pag dumating na yung right time dyan na makakilala kay Jesus yan, magiging mainit pa yan kaysa sa atin. Sinasabi ko po sa inyo. Yun po yung nangyari sa kapatid natin sa Panginoon. He was telling us, nangyari po ang kanyang pagiging born again. Siya po ay nakakilala sa Panginoon taong 1990. Okay, so 1990, it was how many years ago? 34? Yeah? Okay, 34. So, bago siya ma-born again, bago sila ma-born again actually, nung kanya pong family, sila po ay merong, ano ko ba sasabihin to? Santong bangkay. Alam po niyo yung santong bangkay na yan? Actually po, kung tutuusin po, itong santong bangkay na ito po ay ipinaalaga lamang po sa kanila ng kanilang panatiko din na ate. Bali, kapatid po nila, kapatid ni brother na panganay, ate nila. So, since nasa States, nasa Amerika, so kailangan na mag-aalaga. So, sila po yung nag-aalaga dati. Until nung na-born again na po sila, ang sabi niya, alis na tayo sa bahay na to dahil may mga bagay na na-against sa pananampalataya natin. Ayun pong sabi niya. Kung tutuusin, sabi naman niya, hindi naman tayo maapektuhan ng rebultong yan. Oo, sabi po niya. Pero ang problema kasi, may dumarating dito tuwing hapon, actually tuwing Biyernes po yun, may pumupunta po roon at nagdarasal. Oo, at tinatawag po silang pamilya na magdasal. Sila po yung naghahanda. So, parang feeling po nila, sa kanila pong conviction sa kanila pong conviction, sa akin po kasi wala yun pero sa kanila may conviction sila na parang nakikihati sila sa ganong pananampalataya. Pero ang point ko naman po, maski nandoon ka kung sa puso mo naman kasi alam na ni Lord, pero iba po ang conviction nila kung ginagalang ko yung faith nila. Okay? So, sabi niya ganon, fine. Lilipat na raw sila ng bahay. Aalis na sila dun sa dati nilang tinitirahan. Okay? So, naghanap sila ng matitirahan at nakakita naman po sila. Bali, sa kamag-anak din naman po, sa kamag-anak ng asawa niya. So, hindi naman po ganun kamahalang sisingilin sa pagpapaupa. Pero, nagtaka po sila. Ito na po yung mga mysterious things na nangyari. Simula nung nagbalak silang lumipat. At ito po, maniwala kayo hindi. Nangyari lang po sa lahat po ng ito, nangyari lang po ng 3 araw. They planned, sabi niya, Huwebes. We planned Thursday na lumipat. Okay. Parang ang bilis-bilis na ng mga pangyayari na lumipat. So, itinawag nila dun sa sister niya, ate niya, nalilipat sila. Hindi raw po naging maganda yung salitaan nila, yung usap nila. Dahil kung nagpalit ka ng relihiyon, ayan pong sinabi sa kanya. Nagpalit ka na ng relihiyon. Iiwanan mo na yung kinalakihan natin. Ayan ang sabi po sa kanya. Baka nakalimutan mo. Sarado tayong ganon. Nakakandado tayo. Ganon. Then hindi kumikibo si brother. Bali, uncle ang tawag ko dito. Sabi niya ganon. God bless you, ate. Kung ano yung naranasan ko, sabi niya. I'm praying. Maranasan mo rin. Paano mo mararanasan? Sabi rin ng kapatid niya sa Amerika. Iiwanan mo ang Diyos. Kanya, yung Diyos daw, yung
Yun po yung bangkay daw. Iiwanan mo siya ang Diyos, iiwanan mo. Lalo kang mamalasin. Ganyan. So, umpisa, siguro ang pinaka-first sign na kinonsider niya, nag-away sila. Ating magandang, sige, kanya. Umalis ka. Kanyang ganon. Sabi niya ganon, the house will not be ready until Monday. Sabi niya. So, dito muna kami. Sabi niya ganon. Kayong bahala. Kanya. Pero ako, sabi nung kapatid daw niya, hindi ko na muna kayo kakausapin. Nagalit. Alam niyo, totoo po yan kasi marami po ako narinig pag may naborn again sa family, yung iba hindi na kinakausap. Totoo po yan. Kasi, yung isang kakilala po namin, ganyan din ang case. Lahat sila saradong, alam niyo na kung anong religion yun. Ayoko magbanggit. Oo, din nakakilala yun. Bata pa siya. Talagang sabi niya, I am the queen of being persecuted. Sa lahat ng binubuli, I am the bully queen sa bahay. Kanya. Pero sabi niya, hindi bali ng ganon. Total, pag binabasa ko ang Biblia, bidang-bida naman ako. Sabi niya, sabagkat si Jesus nasa side ko. Well, totoo po yun. Masarap ma-persecute sa ngalan ng Panginoon, hindi po ba? Okay, balik tayo sa kwento ko kay Uncle. So, hindi sila pwedeng umalis doon hanggang Monday. Sapagkat ibabakit na yung bahay na yun sa kamag-anak ng asawa niya. Pwede na silang lumipat. Noong Friday, ito na po yung mga talagang hindi nila maintindihan na nangyari. Okay? Noong Friday night, nanonood sila ng TV. Siyempre po sa salas ang TV. Oo, dala na rin po yung kalungkutan na, siyempre habang nanonood ako ng TV kani Uncle na ganyan, yung bali brother natin sa Panginoong Jesus, no? Sabi niya, mabigat pa rin ang loob ko, hindi ko makapaniwala. Nagalit ang kapatid ko. Pero sabi naman ng asawa niya, talaga namang ganyan, di ba? Pag may naborn again sa family, talagang magagalit sila. Dahil unang-una, hindi naman nila maiintindihan niya. Not until sila rin maborn again. Oo. Tignan mo si Apostle Paul, sabi ng asawa niya, dati, pinapersecute niya ang church. Dati, pinapersecute niya ang mga believers. Ngayon, nung naging believer siya, siya ang pinapapatay. Siya ang pinapersecute, hindi ba? Okay. So, sa ganun daw na paliwanag ng asawa niya, gumaan ang pakiramdam niya. So, praise Jesus. Praise the Lord. Bigla rin kumalampag doon sa pangalawang palapag ng Kasi nasa taas po yung yung ribulto. Bigla pong may kumakalampag. Ano yun? Nagulantang po sila. So, sila po ay pumanik doon. Doon sa kwarto na kinalalagyan ng santong bangkay nga. Okay. Pagbukas daw nila ng pinto, yung bangkay po naman as is, nakalagay po dun sa kanyang higaan. Wala po dun sa case na sabi niya, nilalagay lang dun sa parang arko ng pagpuprosesyon. Pero hindi po yun nakalagay doon, nasa kama po yung bangkay. Yung isang araw pong nag-board doon, may border kasi doon, pumasok doon, natakot eh. Oo, mayroon pa, pinapaalagaan doon ng ate niya. May nag-board daw kasi sa kanila dati. Estudyante. Pagpasok daw doon, nakita yung natakot. Kasi yung bangkay po 6-footer. 6 foot yung bangkay na yon na ribulto. No? Ayan po ang nangyari. Pagkatapos, ang kwento pa niya, as is naman daw nakahiga. Baka raw guni-guni nila. Pero doon pa lang, imposible, sabi ng anak niyang panganay. Kung guni-guni natin yan, bakit lahat tayo narinig natin yung kalampag malakas? Gaya raw, dug, 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 parang bolang tumatalbog. At maririnig mo yon dahil doon sa taas noon, kahoy yung sahig. Doon daw mismo sa tapat ng kwartong yon, sigurado sila. Kasi dalawa lang naman daw kwarto sa taas. Yung tinutulugan niya at saka yung kinaroroon ng bangkay. Hindi po ba? Kaya yung kwartong yon, dati, na tinutulugan nila, pinaupahan daw nila dati nung mangailangan sila ng karagdagang income, mga estudyante. Sabi niya, pinaupahan nila yung kwarto nila kasi sa baba na lang sila natulog. Pero nung umalis naman yung estudyante, bumalik daw sila doon sa room na yon. Ayun. So, nandoon na naman sila sa taas. Pero matapang din yung mga estudyante, no? Katabi nila sa... Yes, pero ala pa naman nangyayaring ganun daw dati. Pero yun na nga po, nung bumalik na sila doon sa taas, syempre, katabi na nila
Yung hindi nila akalain na ganun po mangyayari. Until dumating daw yung Sabado. Tanghali po ito. Ito na po yan. Ito na po yung talagang breaking point. Kung ba't umalis sila maski wala pa Lunes. Tanghali. Kumakain sila. Bigla raw pong merong parang nag-spark. Alam niyo yun? Parang sa kuryente. Oh. Ano yun? Sa taas na naman. Pumanik sila sa taas. Pero, ito na po sasabihin ko sa inyo, hindi na po sila nakatuloy doon sa kwarto sapagkat nakita nila yung bangkay tumayo, nakatingin sa kanila. Nagtakbuhan na sila palabas. Pagkatapos nagpalipas sila sa labas hanggang nagtataka yung mga kapitbahay, bakit hindi sila, anong tawag dito po? Hindi sila pumapasok sa bahay. Hindi na po nila sinabi doon sa mga ibang kapitbahay daw kasi baka mapagkamalan silang baliw. Pero nung pagdating na nung alas 7 ng gabi, pumasok sila as is na yung bangkay at nagbalot na sila. Bumalik na yung bangkay sa higaan niya. Nagbalot na sila, umalis na po Sabado ng gabi. Hindi nagpaabot ng Lunes. Inilak na lang nila yung bahay. Yun po. Yun ang kanyang testimony. Nakakatakot po yun. Kasi nasa Bible po, talagang gagalaw po yung mga imahen sa huling panahon. Tapos, ang pinaka hindi niya malimutan yung itsura ng bangkay nakatingin daw sa kanila. Ewan nila ba't nagkaganon daw nung aalis na sila dun sa bahay na yun. Tapos, dahil sa takot nila, yun na. Pero, bago sila umalis, nagdesisyon po sila na ipag-pray nila yung bahay na yun. Yun. Hindi natin alam po ano nangyari, sabi at hindi na raw sila bumalik doon. Ngayon daw, sabi naman niya, kasalukuyan, may caretaker na nag-aalaga. So, it's so sad na may mga ganyan pong nangyayari. Pero sabi po kasi ng Bible, lahat po ng bagay sa mundo, fallen. Halimbawa, ganito po. Alam niyo po bang hindi lang po ribulto ng santo ang pwedeng pasukan ng demonyo, maski manika? Alam niyo po yung Annabelle? Alam niyo po ba ang true story yung Annabelle? Pero hindi ganoon yung totoong manikang Annabelle hindi po nakakatakot eh. Ang itsura niya parang unan lang siya na nilagyan ng mga patches na mata. Pero wag kayo, grabe raw gumawa ang devil doon sa manikang yon. Totoo po yon. Kaya ang ginawa ng bansang Amerika doon sa Annabelle, pinalagay siya sa isang lugar na kung saan hindi siya makakapanakit. Talagang ilang beses na raw yun kinukulong, nakakawala. Ganun po. Kaya sabi ko, hindi lang po santo ang pwedeng pasukan. Ngayon, ito na po, laliman natin, no? Bakit po? Ba't po sinasaniban ng, ng espiritu, yung mga santo at mga manika? Isa lang po ang sagot kasi binubuhay po ang mga yan ng dasal. May dinadasalan nila, kinakantaan nila. Pag ganun po, mabubuhay talaga yan. Pwedeng sapian yan. Para linlangin yung mga sumasamba sa kanya. Kasi kung tutuusin kami po, meron po kami mga rebulto rito, yung mga rebulto po ng mga magulang namin, ng mga, mga ninuno po namin. Mga magulang namin, born again na eh. Mga ninuno. Binilin din sa kanya. So, sabi, wala namang kaso sa amin yan. At saka pinag-pray na lahat yan. At saka believers po kami. So, may blood kami ni Jesus. So, hindi kami pwedeng galawin ng mga yan. Wala naman po akong ginagawa sa akin ng mga rebulto na yan sa amin. So, thank you, Jesus, for that. Kasi believers po tayo. Hindi po ba? So, ayun po. Kaya sinasaniban niya mga yan. Kaya sabi ko po sa inyo, pag kinakandilaan mo, binubulaklakan mo, pinoprosesyon mo, ibang usapan na yon. You're worshiping it. You're worshiping that. And it's not good. Dahil sa totoo lang po, talagang yung path para pasukan yan, you are entertaining it to enter it. Kaya totoo po yan. Ngayon, ano po ang tamang paraan diyan? Isa lang po, in Jesus' name, begun. In Jesus' name, layasan mo yung rebulto namin. Pero kung may tatapon yung rebulto, kung maganda, kasi antik yan. Pero layasan yan ng demonyo. Pero kung takot ka talaga, pwede mong dispatch yan kung takot ka. Pero believer ka, matatakot ka ron. Ako, sabi ko nga doon, Uncle, puntahan natin, malayo. Kanya, hindi ko na po babanggitin yung lugar para to be safe. Isa pong province na malayo dito sa Maynila. Ayaw niya nang bumalik doon. Bukod sa malayo, sabi niya, I'd rather
forget it. Kasi nakakatakot. Pero ni-remind siya ng pastor, believer ka na ba? Oh, pero yung experience talaga nandun. Sabagay, hindi mo siya mable-blame. Talaga po. Ang hindi rin makalimutan yung sa hagdanan, yung para may nag-spark. Ano yun? Siyempre natakot sila baka may sunog. Di ba? Hagdanan yan. Hindi na po sila nakaano. At buong pamilya sila, ha? Kasi ang anak niya 3, tapos 2 sila. 2 sila mag-asawa, 3 anak. 5 sila nakakita noon. Pag gano'n din, nakatingin sa kanila. Parang nanlilisik yung mata nung rebulto. Oo. Kaya sabi ko po, yung po mga ganyan, may pathway dyan. Oo. Kung dinadasalan mo lagi, binubulaklakan mo, mabubuhay talaga yan. Pero ang salita po ng Diyos, very powerful sa mga ganyan. Pwedeng itabu yung mga spirit na yan. Kasi totoo po ang familiar spirit na maniwala po kayo sa akin. Yung uncle ko nakakita ng kapre. Basta, mahal na araw ng Biyernes Santo ng 1978. Nagpapatugtog siya ng Saturday Night Fever na soundtrack nung kay Travolta. Staying Alive para yung music. Naging alive mo yung kapre. Kakatakot daw, ang pangit-pangit daw. Sa totoo lang po. Tapos yung dito sa Sampaloc po naman. Di po ba? Yung meron po kasing doon, nakitira doon na kaibigan din nung kamag-anak nung pinsan ko. Doon muna raw siya kasi maghahanap silang work dito sa Maynila. And then, anong nangyari? May nakita raw siya na parang humihila ng ataol na parang nakadamit ng pare. Oh, hindi po ba? Tapos sabi naman ng isang matanda roon, kuba naman daw, humihila rin atol. Pero nakita nung isa, nakadamit ng pare, umihil ng ataol at walang ulo. Natakot siya. Umalis dito sa at lumipat na ng ibang lugar, umalis dun sa lugar na yon. Lumipat dito sa kung di ako nagkakamali, sabi niya, sa Pinobal, lumipat siya roon. Dahil natakot na po siya. Kasi, di ba, may mga evil spirits po talaga. So mag-iingat po yung mga hindi pa tumatanggap kay Lord Jesus. Pero pag nireceive mo si Jesus, yung mga ganyan, wala nang effect yan. Dahil ang Panginoong Jesus na po ang ginawa mong tagapagligtas mo, ginawa mong hari ng buhay mo. Believe me, no weapon formed against you shall prosper. Ikwento ko lang po. Actually ngayon gusto kong malaman ano nangyari doon sa rebultong yun. Pero sabi ko, nonsense kasi talagang end times na tayo. Kung ano na yung kababalaghan. Alam niyo kung tatanungin niyo ako, totoo yung sa Agoo yung sa Agoo La Union, maliit pa akong bata noon, pero sabi nila lumuha ng dugo. Posible yun Posible yun kasi di ba niluluhuran, binubulaklakan, pinoprosesyon, dinadasalan, sinasamba. So, things like that. Alam niyo bang maraming kwento ng ganyan na gumagalaw yung mga rebulto? Pero ito, wow, grabe ito. Sa Kristiyano talaga, yung nung naging Kristiyano, napansin nyo, nung naging Kristiyano sila, doon sila inatake nito Doon talagang, di ba? Yes, yun ang ginawa. Kaya sabi ko, talagang inaatake ng diablo ang mga believers. Pero itong sasabihin ko, no weapon formed against us shall prosper, because greater is He who resides in us, diba, than He who resides in the world. Kaya kung hindi pa kayo subscriber dito sa ating channel na ito, I invite you to do so. Click mo ang notification bell, i-share nyo ang video ito para yung kapakinabangan natin na espiritual atin din pong maibahagi sa iba. Ano ba yung mga nararanasan na yan? Baka mamaya nalilito na po kayo na, hey, ano nangyayari? Bakit nakakita ako ng aswang? Bakit nakakita ako ng multo? Bakit ako nakakita ng white lady? Lahat po ng yan may dahilan. Dahil po yan ay mga familiar spirits. Who are the familiar spirits? Ito po yung mga espiritong sumama nung nagrebelde si Satanas. Mga demonyo po yan, mga fallen angels po yan. Nagkalat sa mundo, nagkalat sa lupa. Dinideceive ang mga tao. Mag-iingat po kayo pag hindi pa kayo mananampalataya. Baka isang araw makakita kayo ng kapre. Makakita kayo ng white lady. Makakita kayo, makakita kayo ng kuba na humihila ng ataol. Pari na walang ulo, humihila rin ng ataol. Wala, hindi nyo pwede yung matanda nga raw po
Nandun din po yung lola. Bali lola ng pinsan namin yun, no? Pagbukas ng pinto, no, nakatawa yung Kastila sa kanya. Yung buhok daw niya talagang tumayo. Takot na takot siya. Sabi niya, paggising niya kinamagahan, sige, alis na ako, ayoko na rito. Sabi niya, talagang ganun po. Pero pag na kay Jesus ka na, walang imposible. Sapagkat lahat maayos. Aayusin niya kung may nananakot sa'yo at gagawin niyang mapayapa ang iyong buhay. Thank you. And Jesus truly loves us all.